Isang mapagpalang araw o gabi sa inyo, Mr. Narrator. Lalo na po sa inyo ng mga nakikinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ismael, 30 anyos at tubong Samar. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Carlito, isa sa mga kaibigan ng tatay ko na naikwento lang din niya sa akin na nais ko ring i-share sa inyo. Sa isang bahagi ng Kabisayaan ay mayroong isang baryo na talamak ang pasugalan. Magdamag ang tayaan at hindi iniinda ang antok hanggat mayroong madudukot sa bulsa. Isa na rito si Carlito, isang binatang sugarol. Walang inatupag kundi ang magsugal ng magsugal. Mapatong eatsman at pusoy ay palaging panalo. Bihirang matalo kaya ginawang karira ang pagsusugala. Palaging nasa tabi ng buenas, kaya palaging busog ang bulsa. Sa bawat panalo, ay hindi nakaligta ang ambuna ng swerte ang mga magulang. Kahit likas na sugarol, ay makikita pa rin ang kabutihang loob. Si Carlito ay pangatlo sa 8 magkakapatid. Nagmula sa malaking pamilya. Gayunpaman, ang pamilya nila ay bantog sa lugar ng Samar. Gawa ng ang kanyang ama ay isang public servant sa lugar. Isang nangungunang kagawad na may balak tumakbong kapitan sa susunod na halalan. Sa kabila ng pagiging sugarol, ay mababalaag pa rin ang kabutihan sa kapwa bilang isang individual sa kanilang lugar. Mabait si Carlito, masunurin at mapagkumbaba. Marunong tumanggap ng pagkatalo. Sa sobrang pagkahilig sa baraha, ay nagawang makasundo ang may-ari ng pasugalan na sina Mang Tibor at Aling Rosita, ang mag-asawang hindi man lang nabiyayaan ng anak. Ano ba yan? Talo na naman ako. Sunod-sunod na lang akong talo. Aburidong wika ni Carding. Pareho lang tayo, Carding. Halos ang papangit ng baraha ko. Sambit naman ni Tonyo. Malas talaga kayo ngayong gabi. Palatak naman ng isang lalaki na kanina pa nangangati ang kamay maglaro. Puno ang kada lamesa, kaya maraming nag-aabang na sugarol. Lahat ng taong ito ay lubos na kilala sa San Carlos. Samantalang si Carlito ay sunod-sunod ang pagkapanalo. Pati ang bangka sa laro ay halos maubos na ang salapi. Kabig ng kabig lang si Carlito hanggang siya ang sumunod na bangka sa larong pusoy. May mga pagkakataon ay hindi maiwasang magkaroon ng gulo. Nagsimula sa maliit na alitan hanggang sa magkasakitan. Kaya sa tuwing may magsusuntukan at may pagkakataon na nauuwi sa pisikalan, ay todo iwas na lamang si Carlito upang hindi madamay. Gayunpaman, hindi pa nagiging madugo ang tagpo, ay inaawat na ang mga ito ni Mang Tibor. Takot silang lahat sa ginoong may-ari ng pasugalan, lalo na kay Aling Rosita. Tingin pa lang ng ginang ay nangangatog na ang kanilang mga tuhod. Noong may naganap na rambulan na pinasimulan ng isang lalaking natalo sa sugal, sa magkakasunod na gabi kung saan may nasaksak na itong manlalaro, ay bigla na lang itong naglaho. Walang sino man ang nakakaalam kung saan ito pumunta, kahit pa ito'y residente sa nasabing lugar. Naisip ng mga sugarol na baka tumakas lang ito, gawa ng may malaking atraso. Suportado ng ama ni Carlito ang pasugalan ng mag-asawa. Noon ay hindi pa mahigpit ang batas, kahit na ito'y walang permit at iligal na pinapatakbo, ay hindi iyon basta matitimbog, lalo pat nasa tagumpahagi ang pasugalan. Isang malaking bahay na sadyang itinayo sa gilid ng kagubatan sa kaduluduluhan ng baryo ng San Carlos. Paldo ka na naman, Carlito. Saka, pakibigay nga pala nito sa tatay mo. Wika ni Mang Tibor. Isang kalakihang supot ang iniabot niya na naglalaman ng sariwang bituka at dugo. Mang Tibor, bakit po hilaw to? Dapat yung luto na ho para, alam niyo naman, gustong gusto ko ang luto ng asawa mo. Masarap kayo magluto si Aling Rosita. Ganun ba? Ikaw talaga binata ka. Huwag ka na ngang umalma dyan.
Yan ang gusto ng tatay mo. Umuwi ka na at ibigay mo yan sa mga magulang mo. Habang sariwa pa to, nandyan na rin ang dugo. Tugon naman ni Mang Tibor bago tumalikod. Madaling araw na rin nung mga oras na yon. Mahigit 1 kilometro lang ang layo ng tahanan nila Carlito sa Pasugalan. Nang makauwi ng bahay lulan ng kanyang motorsiklo, ay nakangiting iniabotang supot sa kanyang ama na abala sa pagpapakulo ng tubig. Nasa bantala naman ang kanyang ina, gumagayat ng mga lamas na ipanlalahok sa dinuguan. Kabilang ang ginadgad na nyog na ipanggugunaw sa dugo na ibinigay ni Mang Tibor. Hindi na siya nagtataka kung bakit alam ng mga magulang niya ang oras ng kanyang pag-uwi. Pati ang madalas na pagbigay ng karne at mga laman loob ng mag-asawa na minsan ang mga kapatid niya ang nagdadala. Karaniwan na lamang iyon na nangyayari sa kanila. Mukhang abot tenga na naman ang ngiti mo, Kuya Carlito. Magkano bang panalo mo? Balato naman dyan. Wika ng kanyang kapatid na babae na sumunod sa kanya. Malaki nga ang panalo ko. Bukas bibigyan na lang kita ng balato. Pero kay nanay ka na lang humingi. Sa kanya ko kasi ibibigay ang kalahati nito. Sagot naman niya bago nagpunta ng silid upang matulog. Tulog sa umaga, gising sa hapon. Iyon ang nakasanayang gawin ni Carlito. Palaging aktibo sa tuwing papalubog na ang araw. Anak, salamat pala sa bigay mong pera. Kahit papano'y malaki na rin ang naipon namin ng ama mo. Magagamit ito ng tatay mo sa kanyang pagtakbo bilang kapitan sa ating lugar. Napala anak, ano nga ba ang sikreto mo? Sa tuwing uuwi ka na lang palaging malaki ang dala mong pera. Malakas ka bang tumaya? Wika at tanong ng kanyang ina. Lapitin lang talaga ako ng swerte, Nay. Kaya palagi panalo sa bawat laro. Tsaka po, Nay, tinuruan po ako ni Mang Tibor kung papaano ang magandang taktika sa pagsusugal. Baka nakalimutan nyo na ho dati ring sugarol si Ama. Hayaan nyo po, Nay. Sisiguraduhin ko na mas malaki pang mauwi kong pera. Alam nyo naman po, Nay, na trabaho ko na ang pagsusugal, di ba? Dito ako mahusay at gagamitin ko ang larangang ito upang tayo yumaman. Nakangiting sagot naman ni Carlito, nakakatapos lang maligo. Basta anak, huwag kang makikisali sa gulo ha. Umiwas ka hanggat kaya mong umiwas. Alam mo naman ang ugali ng tatay mo. Oras na may mangyari sa iyong masama, siguradong isang buhay ang mawawala. Sagot na paalala ng ina na tila nag-aalala sa anak. Dahil nasabi na rin iyon ng kanyang ina, ay usisa niya itong tinanong kung may kinalaman ba ang tatay niya sa pagkawala ng isang lalaki ilang buwan na ang nakakalipas. Ang lalaking nanaksak ng kalaro sa sugal matapos matalo ng sunod-sunod. Sagot naman ng ina ay wala umanong kinalaman ng tatay niya. Labas ang pamilya nila kung ano man ang nangyari sa bastardong yon. Bakit hindi niya raw tanungin sina Mang Tibor at Aling Rosita? Baka sakaling may alam ang mga ito. Lingid sa kaalaman ng mga magulang ng binata, matagal nang alam ni Carlito ang lihim ng pasugalan. Ang kasagutan sa lihim na iyon ay matutuklasan ilang metro lang ang layo sa tahanan ng mag-asawa. Sa isang tagong kubo sa dulo ng sapa, mahanap ang malinaw na kasagutan. Gayunpaman, kahit hindi pa nakakapasok doon si Carlito, ay batid niya ang misteryo, lalo pat may mga sandaling nagagawi roon ng kanyang ama, kasama ang may-ari ng pasugalan. Sa loob ng pinaglalaruan ng mga baraha, ay mayroong mga kondisyon na kailangang sundin ng mga sugarola. Karamihan sa mga manglalaro ay nagsisimula sa iisang barangay, ngunit may mga iilang napapadpad na hindi taga roon. Sila ang mga hinikayat ng ibang mga kakilala na ginawang pangalawang tahanan ang pasugalan. Kabilang sa mga manlalaro ang binatang si Elmo, isa sa pinakamatalik na kaibigan ni Carlito na walang iba kundi ang aking ama. Isa sa mga kapatid na babae ni Tatay Elmo ang napupusuan ng binata, subalit ayaw sa kanya ng dalaga. May nagugustuhan itong iba. Sa halip na magselos ay tinanggap na lamang ang pagkabigo. Kung swerte siya sa sugal ay malas naman siya pagdating sa pag-ibig. Ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ng dalaga kay Carlito, yun ang pagiging sugarol niya.
Ngunit walang kaalam-alamang dalaga na isa ring talamak na sugarol ang kanyang nagugustuhan. Sa ibang lugar ito nakapwesto. Bukod sa baraha, ay mahilig din itong uminom ng alak at malakas manigarilyo. Kumbaga uso pa noon ang mga ligaw tingin. Kahit taga-kabilang purok si Tatay Elmo, ay hindi iyon naging sagabal upang kaibiganin niya si Carlito. Itinuring niya na parang tunay na kapatid. Pareho ang kahiligan mula pa noong sila'y nagbibinata. Elmo, gusto mo ba maglaro mamayang gabi? Kahit tumaya ka lang sa akin, sigurado na ang panalo natin. Pakiramdam ko mukhang suswertein ako ngayong gabi. Nangangati kasi itong mga kamay ko eh. Napapangiting wika ni Carlito sa kaibigan matapos ihinto ang motor sa tapat ng tahanan nito at bagyang pinasadahan ang koral kung saan nagwawalis ang dalaga. Ano ba talaga ang pinunta mo rito, kapatid ko? Halata naman sa'yo na kapatid ko ang sadya mo eh. Kanina ka patingin ang tingin sa bakuran. Tugon naman ni Tatay Elmo. Ano ko ba naman, Elmo? Siyempre ikaw ang pinunta ko rito. Pero ang ganda talaga ng kapatid mo, pre. Hindi ko maiwasan na di siya tignan eh. Kaso ang sungit niya sa akin. Nga pala pare, sila na ba nung lalaking nagugustuhan niya? Tanong ni Carlito. Malabong maging sila. Alam mo pre, pantay sarado ko ang kapatid ko. Mas gusto pa nga kita para sa kanya eh. Kaso ayaw talaga ng kapatid ko sa'yo. Sugarol ka kasi pre. Abay, nagsalita ang hindi mahilig sa baraha. Pareho lang tayo pre. Hayaan mo lang kapatid mo. Malay mo balang araw sa akin din bagsak niya. Kung mangyari yon, gagawin kong ingrande ang aming kasal. Magpapakatay ako ng maraming baboy. Loko ka talaga, Carlito. Hanggang ngayon palabiro ka pa rin. Teka, maiba nga tayo. Malaki ba pre ang baon mo? Kasi kaunti lang pera ko eh. Kung papahiramin mo ko, sasama ko sa'yo mamayang gabi. Walang problema sa pera pre. Ikaw pa, malakas ka sa akin eh. At simula sa araw na to, magbayaw na tayo. Ayos lang ba sa'yo, bayaw? Tarantado. Saka mo na ako tawagin bayaw kapag nabihag mo ng puso ng kapatid ko. Balikan mo na lang ako mamaya. Maliligo pa kasi ako eh. Bago pa takbuhin ang motor, ay nagawa pa ni Carlito na tawagin ang pangalan ng dilaga at banayad na ang umiti. Subalit tinaasan lang siya nito ng kilay. Kinagabihan, pagkarating nila sa pasugalan, ay dinig kaagad ang malulutong na tunog ng baraha sa bawat lamesa. Mga kalansing ng barya na tila nagsisimula pa lang na uminit sa upuan ang mga naglalaro. Tahimik ang lahat at nakabaling lang ang kanilang paningin sa hawak na baraha. Ang iba ay napapatingin kay Carlito na parang may halong pagkainis. May ilang mga dayo at baguhan. Sa isang sulok naman ay nasulyapan niya ang tatlong matanda na tila naghihintay sa pagdating niya. Kausap ng mga taong ito si Mang Tibor at Aling Rosita. Nagawa siyang tawagin ng Ginoo matapos maiparada ang motor. Ang pakay ng tatlo ay makalaban siya kung saan malakas ang kabig ng sino mang mananalo. Sa madaling salita, malaki ang kada taya. Isa sa mga ito ang magsisilbing bangka. Nabalitaan ko, ikaw daw ang magaling maglaro dito ah. Maaari ka ba namin makalaro? Para talaga sa'yo ang upuan na to. Maupo ka, Carlito, at maglaro tayo ng pusoy. Saad ng matandang lalaki. Nagpakilala sa pangalang Mang Dado na kapatid ni Aling Rosita na galing sa kabilang baryo. Maging mga kasama nito ay mga kaanak lang din ng ginang. Oo ba? Mukhang dumayo pa talaga kayo rito para makalaban ako. Hindi ko tatanggihan ang hamon nyo. Simulan na natin ang laro. Sagot naman ni Carlito nang makaupo. Nang mabalasa ang baraha at may bahagi ng bangka sa bawat isa, ay bumulong ang kaibigang si Elmo na ipupusta niya ang lahat ng perang meron siya. Sa unang bagsak ng baraha ay panalo agad si Carlito. Buo ang lahat, pares na alas ang ulo at straight plus ang gitna at ibaba. Kaya naman higit na nadoble ang panalo ni Tatay Elmo. Sa muling pag-ikot ng baraha at sa pagkasunod na lapag ay magkakasunod ang kanyang panalo. May mga sandali ring natatalo ngunit sa bandang huli ay napurnada ang bangka. Habang tumatagal ay palaki ng palaki ang taya.
Makalipas ang ilang oras ay nalimas ni Carlito ang pera ng mga kalaro. Gayunpaman, hindi hinusgahan ng mga dayo ang husay ng binata at hindi nag-isip na ito'y may halong pandaraya. Naging patas ang laban. Sa halip na magalit ang kapatid at kaanak ni Aling Rosita, ay natuwa pa ang mga ito dahil nakahanap sila ng katapat. Aba, napakahusay mo, Carlito. Halata may pinagmanahan ka. Ganyan na ganyan din ang tatay mo noong kabataan niya. Halos palagi niya kaming natatalo. Marahil hindi mo ako natatandaan. Alam mo bang palagi kita noong kinakarga sa tuwing pumapasyal kayo sa bahay? Minsan, dumayo ka rin sa aming lugar. Malakas ang tayaan doon. Saka huwag kang mag-alala. Sagot ko ang buhay mo. Magiging ligtas ka doon dahil teritoryo ko ang lugar na yon. Oo nga, Carlito. Siguradong kapag doon ka naglaro, siguradong higit pang perang hahawakan mo pag nanalo ka. Sad naman ng isang matanda. Nagawa pang hawakan sa balikat ang binata. Wika pa ni Mang Dado, 3 araw silang magtatagal sa lugar. Gawa ng malapit na umano ang kaarawan ni na Aling Rosita. Tutulong sila sa pagkatay ng mga baboy na ipanghahanda. At dahil sa malaking panalo, nakiusap si Tatay Elmo na mauuna nang umuwi. Hindi kasi ito mapalagay nung mga oras na yon na parang may bumabagabag sa kanyang isipan. Ihatid na kita, pre. Wika ni Carlito. Mabuti pa nga, pre. Ewan ko ba kung bakit kinakabahan ako. May tumutulak sa akin umuwi ng bahay Sagot naman ni Tatay Elmo na tila kinakabahan talaga. Habang dahan-dahan ang takbo ng motorsiklo, ay nasalubong nila ang umiiyak na dalaga na parang inabangan ang kanilang pagdating. Sapo ang dibdib at mababakas ang takot sa muka. Anong nangyari sa'yo, Alena? Tanong ni Tatay Elmo sa bunsong kapatid. Kuya Elmo, ang nanay sinugod ni ate sa ospital. Humahagulgol na sagot ng dalaga. Teka, ano bang nangyari kay inay? Tanong muli ni Tatay Elmo habang si Carlito naman ay tahimik lang na pinagmamasdan ang dilaga na may bigat sa dibdib. Inatake siya sa puso. Sagot ni Elena. Wala noon ang kanilang ama. Nasa Maynila ito at doon nagtatrabaho bilang construction worker. Hindi magawang makaalis ng dalaga dahil walang maiiwan sa kanilang bahay. Kaya naman, nagmagandang loob si Carlito. Nagpaiwan si Tatay Elmo at hinatid niya ang dalaga sa pagamutan upang alamin kung ano ang nangyari sa ina. Doon sa ospital ay nadatnan nila ang inang walang malay. May swero sa kamay, katabi ang ilang aparatos. Nasa labas naman ang nakakatandang kapatid na dalaga, si Ate Alona. Ate Alona, anong lagay ni nanay? Nababahalang tanong ng kapatid. Maayos na si inay, sabi ng doktor. Hindi pa naman malala ang kondisyon niya. Sumikip lang ang dibdib niya gawa ng palaging pagod at kulang sa tulog. Sagot naman ito. Ganun ba? Akala ko inatake sa puso si inay. Kinabahan talaga ako ng husto. Dagdag pa ni Alona na makakalabas na umano ang kanilang ina kinabukasan. Ang payo ng doktor, iwas-iwasan ang kakaisip ng problema. Sinamantala ni Carlito ang pagkakataon. Nagpakitang gilas siya sa sinisintang dilaga. Siya ang nagbayad sa mga gamot hanggang sa paglabas ng ospital. Sa puntong yon, napukaw ang damdamin ni Elena. Unti-unting nahuhulog ang loob sa binata. Bagamat kahit 3 taon ang pagitan ng kanilang edad, ay nagpursigi si Carlito na ligawan ang dalaga. Hatid sundo sa eskwela lalo't nalalapit na ang pagtatapos sa kursong midwifery. Nagsimula ang dalawa sa simpleng paglabas, pamamasyal sa bawat parke at minsan naman ay naliligo sa dagat. Masaya naman si Tatay Elmo dahil nagkatotoo nga ang nais mangyari ng kaibigan na mapaibig ang kapatid niya. Kinalaunan, naging magkasintahan ang dalawa. Halos ibigay lahat ni Carlito kung ano ang magpapasaya kay Elena. Umabot sa punto na ipinakilala ni Carlito ang kasintahan sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Palaging kinukumbidang kumain kasama ang buong pamilya. Ngunit sa likod ng kanilang mainit na pagmamahalan ay isang duguang puso ang labis na nasaktan. Puno ng galit ang mga mata na tila nais pumatay ng tao.
Ang lalaking ito ay ang unang hinahangaan ni Elena. At malalim din ang pagkagusto nito sa dalaga, lalo pat minsan na silang nagkamabutihan. Patagong nagkikita, ngunit hindi nagbunga simula nang dumating sa buhay ng dalaga si Carlito. Isang gabi kung saan angkas ni Carlito ang nobya para sa paggunita ng kanilang unang buwang anibersaryo na gaganapin sa isang kilalang kainan sa sentro, ay may naghihintay palang panganib sa kanilang pag-uwi. Matapos kumain sa labas at naglibot-libot sa plaza, ay nagkayayaan ng umuwi. Habang lula ng motorsiklo at binabagtas ang madilim na kalsada pabalik ng baryo, ay hinarang sila ng isang grupo na binubuo ng 5 kalalakihan na pawang may mga hawak na tubo. Sa gilid ng daan ay may nakaparadang 2 motorsiklo. Dahil kilala ng dalaga ang isa sa mga lalaki na dati nitong manliligaw, ay sinabihan niya si Carlito na ihinto muna ang motor. Akala niya simpleng pag-uusap lang ang magaganap. Nagulat na lamang si Carlito nang may humampas ng tubo sa kanyang ulo, dahilan upang sumemplang sa pagkakaupo sa motor. Isang lalaki ang humawak sa mga kamay ng dalaga, habang ang iba ay nagtulungan na pabagsakin si Carlito. Matapos nilang pagpapapaluin ng tubo, ay pinagsusuntok pa nila ito. Walang nagawa si Elena, kundi ang sumigaw ng sumigaw. Humingi ng tulong na baka sakaling may makarinig at may mapadaan na ibang sasakyan, lalo't liblib sa gawing iyon kung saan sila tinambangan. Nagpumiglas ang dalaga at balak damayan ang dugo ang kasintahan, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas upang makawala sa mga bisig na pumipigil sa kanya. Dama ni Carlito ang matinding sakit sa bawat paghinga. Ang kanyang kalamnan at ilang bahagi ng mga buto ay bahagyang nadurog. Napisa ang labi at umaagos ang dugo sa ulo kung saan ito ang parte ng labis na napinsala. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Nais niyang gumanti sa mas masakit na paraan. Yung tipong dudukutin niya ang puso ng mga ito at paggugutay-gutayin ang bawat hibla ng laman. Ngunit may pumipigil sa kanya na huwag iyong gawin dahil malaki ang epekto nito sa kanilang relasyon ni Elena. Higit sa lahat ay magdudulot iyon ng kasiraan sa kanilang pamilya oras na mailantad ang natatagong anino sa likod ng kanilang angkan. Pweh! Isa kang malaki lampa! Tapos ang lakas ng loob mong agawin ng babae ng tropa ko? Patayin kaya kita? Nakangising wika ng isang lalaki. Wag tol, mas mainam na wag natin siyang papatayin. Sa kalagayan niya ngayon, iwan ko lang kung magagawa pa niyang tumayo. Habang buhay na yung magiging baldado. Giit naman ng lalaki na mismong may gusto sa dalaga. Teka, ano bang gagawin natin sa babaeng to? Pakakawalan ba natin siya? Gago ka ba? Bakit natin pakakawalan ng maharot na yan? Total nawalan na siya ng ibang lalaki, kaya lahat tayo ay makikinabang sa kanya. Paliligayahin natin siya hanggang sa magsawa siya. Hayop ka, Domingo! Ubod ng dumi ang utak mo. Akala ko nung una mabait kang tao. Mas masahol ka pa pala sa hayop. Pabuti na lang at hindi ikaw ang pinili ko. Kung nagkataon, masisira lang ang buhay ko sa'yo. Sambit ni Elena na halos sumpain na ang lalaki minsan na hinangaan niya. Nangkalad ka rin na ng ilang kabataan ng dalaga patungong kakahuyan at ang iba naman ay pilit na ikinukubli ang motor, ay walang nagawa si Carlito kundi ang lumaban ng lantaran. May natitira pa siyang lakas upang patayin ang mga ito sa anumang paraan na kaya niya. Ngunit akmang tatayo siya, ay bigla siyang nakarinig ng mabigat na yabag na may kasamang pag-angil mula sa mabagsik ng mga nilalang. Kaya naman ay naudlot ang kanyang pagbangon. Hanggang sa isang malalakas na sigaw ang pumalaho sa paligid ng sakmalid ng isang mabangis na hayop na may katawang tao, ang isang binatang may hawak sa kamay ng dalaga. Ilang segundo lang ang pagitan ay may lumitaw pa na isa pang nakakatakot na nilalang at kinalmot sa muka ang isa pang lalaki, kaya tuluyang nakawala ang humahagulgul na dalaga
na may halong pagkasindak. Matapos bumaon sa pisngin ng lalaki ang matalas na mga kuko, ay kinaladkad ito patungong gubat kung saan nauna itong tangayin na ng isang halimaw ang kanyang mga kasama. Labis na kilabot naman ang lumukob sa tatlong natitirang lalaki. Mabilis ang mga itong sumampa sa motor ngunit ayaw umandar ng makina. Bakas sa mukha nila ang matinding hilakbot. Dumating sa punto na may dumating pang dalawang halimaw at balak sunggaban ng tatlo dahil ayaw mag-start ng kanilang motor. Ikumaripas na lamang ng takbo ang mga ito. Naiwan si Carlito na nakahandusay ng paluhod sa lupa. Dala ng takot at pag-aalala ay patakbong nilapitan ng dalaga ang nobyo. Banayad na hinawakan ng dugo ang muka at dahang-dahang niyakap. Nung una akala ni Elena na hindi sila makakaligtas pa sa kamay ng mga aswang. Nakatayo ang mga ito sa talahiban kung saan nakadapa ang motor ng binata. Habang magkayakap ang dalawa ay dama ni Carlito ang panginginig ng kasintahan. Walang tigil ang pagdaloy ng mga luha at malakas ang kabog ng dibdiba. Habang nakapikit ang mga mata ni Elena at nakagapos sa napinsalang bisig ng binata, ay isang nilalang ang kumuha sa motor at tinulak sa gilid ng daan. Pinasadahan pa ng tingin si Carlito bago naglaho sa kadiliman. Carlito, natatakot ako. Marahil ito na ang ating katapusan. Wika ng dalaga at pahigpit ng pahigpit ang pagkakayakap. Bakit ka naman natatakot? At sinong nagsabi sa'yo na tayong dalawa ay mamamatay? Tingnan mo, umalis na yung mga nambugbog sa akin. Ligtas na tayo, Elena. Hanggat nasa tabi mo ko, asahan mong ikay lagi magiging ligtas, mahal ko. Sagot naman niya at pilit pinapakalma ang dalaga. May mga aswang, Carlito. Papatayin nila tayo. Aswang? Nasaan ang mga aswang, Elena? Bakit hindi mo imulat yung mga mata mo? Pagmasdan mong paligid, wala kang makikitang aswang. Nang idilat niya ang kanyang mga mata ay laking gulat niya dahil bigla na lang naglaho ang mga itim na nilalang. Ang mas nakakagulat pa ay nakatayo na ang motorsiklo sa gilid ng kalsada. Muling nagtanong ang dalaga na hindi siya namamalikmata. Totoong may mga aswang at nagawa pang biktimahin ang dalawang lalaking may hawak sa kamay niya. Napangiti lang si Carlito. Kahit may sugat ang bibig ay nagawa pang halikan nito. Naging malambing sa kabila ng mga nangyari. Makalipas ang ilang sandali ay biglang may dumating. Dumating ang ama ni Carlito lula ng tricycle. Sakay nito ang nakakatanda niyang kapatid. Doon ay maraming pagdududa ang bumalot sa isipan ng dalaga. Ngunit hindi magawang magtanong. Anak, kaya mo bang maglakad? Bungad na tanong ng kanyang ama. Kaya ko po, tay. Sagot naman niya habang napapaubo pa. Sira ka talaga. Halos mabali na nga yung paa mo. Hayaan mo tulungan kita makasakay. Saka dahan-dahan lang sa paghakbang. Baka mabubugi ang mga buto mo na tinamaan ng tubo. Saad naman ang dalaga at nagawang akayin ang sugatang lalaki. Bakit hindi ka lumabang, Carlito? Bakit hinayaan mong gawin yan sa'yo? Kayang-kaya mo naman silang pabagsakin kung gusto mo. Sambit ng kanyang nakakatandang kapatid bago sumampa ng motor niya. Matalim namang tinapunan ng tingin ng ama ang panganay na anak dahilan upang tumahimik ito. Sa halip na dalhin sa pagamutan, ay sa tahanan nagpagaling si Carlito. Ang kanyang ina ang nanggamot sa kanya sa mga natamo niyang pinsala. Upang mapanatag ang loob ng dalaga, ay doon na rin ito nagpaabot ng umaga. Natulog sa iisang kama, katabi si Carlito. Kinaumagahan, nagpanggap si Carlito na hindi pa lubusang magaling kahit na humilom na ang kanyang mga sugat at naibalik na ang mga napinsalang buto. Hiniling ng dalaga na umuwi na muna ito at huwag umanong ipaalam sa kanyang kuya Elmo ang tungkol sa nangyari kagabi. Tumango naman si Elena at nangakong hindi ipagsasabi. Pagkagat ng dilima, ay napapangising bumangon sa kama si Carlito. Ang bawat ngiti ay mayroong pinaghuhugutan. Kahit ang nanlilisik niyang mga mata ay puno ng galak
Nang marinig ang magandang balita mula sa ama, pagkagaling nito sa pasugalan, matapos makausap si Mang Tibor at Aling Rosita. Carlito anak, gusto mo bang samahan pa kita doon? Tanong ng ama, samantalang ang kanyang ina ay walang tigil sa paghasa ng kutsilyo na parang may gustong balatan ng buhay. Nay, matalas na po ba yung kutsilyo mo? Sabik ka na bang humiwa ng sariwang laman? Tugod naman niya. Tahimik lang ang ginang, nagpatuloy lang ito sa paghasa. Mababanahag ang matinding puot at galit dahil sa nangyari sa anak. Isa sa mga ayaw ng mag-asawa ay ang makitang inaapi ng iba ang kanilang mga anak dahil handa silang makipag-ubos ang lahi alang-alang sa pamilya. Laking tuwa ni Carlito nang makapasok sa pasugalan kung saan ang mga kilalang mukha ay nagpapalitan ng mga tingin na waring nangungusap. Nagpapahayag na pumasok na umano siya sa kanlungan ng mag-asawa na kanina pa naghihintay sa kanyang pagdating. Ang ibang mga dayo naman ay nakatutok lang sa mga hawak nilang baraha. Sa kamalig ay mayroong maliit na silid na nagbistulang hawla. Sa tapat ay mayroon namang mahabang lamesa. Nakaupo si Mang Tibor at Aling Rosita kasama si Mang Dado at ilang matatandang lalaki. Mabuti naman at tumating ka na, Carlito. May magandang handog kami sa'yo. Pumasok ka na sa silid at matutuwa ka sa makikita mo. Wika ni Mang Tibor, may bahid pang dugo ang kanyang isang kamao. Pagkapasok ay gumuhit sa paningin niya ang mga pamilyar na muka. Ang mga nakaligtas noong gabing yon matapos sumalakay ang mga aswang. Ang tatlong kataong ito ang nanggulpi sa kanya at pinagpapalo siya ng tubo. Bugbog sarado ang mga ito at halos hindi na makilala ang mga muka. Nakatali ang kanilang mga kamay at paa. May busal ang bibig at ang dalawa ay nagawa pang dukutin ang mga mata. Ang taong may naiwang paningin ay ang binatang dating manliligaw ng dalaga. Sagad hanggang buto ang pagkasindak nito nang makita si Carlito. May nakahanda na ring patalim sa may dingding. Tahimik na kinuha ni Carlito ang kutsilyo at walang habag na nilaslas ang leeg ng lalaking may malaking atraso sa kanya. Matapos siwain ang lalamunan ay sunod-sunod itong inundayan ng saksak hanggang sa bumulwak at sumayad sa lupa ang sariwang mga bituka. Matapos ang pagpaslang ay kinausap niya ang matatanda na sila na umano ang bahala sa natitirang buhay at ang katawan ng kanyang pinatay ay sila na rin ang bahalang kumatay. Ang mahalagang parte tulad ng atay at puso, kabilang na ang mga bahagi ng katawan, ay ihahatid umano sa kanilang tahanan bilang pampawi ng masidhing galit ng kanyang ina at mga kapatid. Pati ang pugot na ulo ng binata ay isinilid sa sako at si Mandado mismo ang naghatid nito. Dahil si Mandado ang supremo ng kanilang angkan at pagdating ng panahon ay ang ama ni Carlito ang susunod na mamumuno sa kanilang lipi. Ang pangkat din umano ni Mandado ang lumitaw noong gabing yon kasama si Mang Tibor. Matapos nilang mapaslang ang dalawang binata ay sunod naman nilang tinugis ang tatlong tumakas bago pa makapagsumbong sa taong bayan. Bukod doon, ang pasugalan ay maraming lagusan na konektado sa bawat daan na tanging sila lamang ang may alam. Matagal nang alam ni Carlito ang tunay niyang pagkatao. Halos lahat ng mga sugarol doon ay pawang mga aswang, maliban sa mga dayong nagagawi doon. Si Mang Tibor din ang pumaslang at kumatay sa lalaking kapwa nila aswang na nagpasimuno ng gulo at nagawang saksakin ang isang kalaro. Hindi naman sila likas na masama, tahimik silang namumuhay sa kagubatan. Ang pagsusugal ay ginagawang negosyo para sa mga katulad nilang nilalang at mainit nilang tinatanggap ang sino mang gustong maglaro sa kanilang bakuran. Sa likod ng pagiging aswang ni Carlito ay hindi iyon naging hadlang sa pagkakaibigan nila ni Tatay Elmo. Kaya nga labas-masok noon si Ama sa lungga ng mga aswang na hindi makikitaan ng takot basta't nasa tabi niya ang kaibigang si Carlito. Sa loob ng pasugalan ay si Mang Tibor at Aling Rosita ang masusunod. Batas ang bawat salita nila
na kinatatakutan ng mga sugarol. Kahit si Carlito ay hindi maiwasang matakot sa mag-asawa sa tuwing may nagaganap na gulo sapagkat isang buhay ang basta na lang maglalaho. Ang galit sa puso ng kanyang ina ay biglang napawi nang makita at mahawakan ang laman at lamang loob na nanakit sa kanyang anak. Ginawang hapunan ng mag-anak, pinulutan ng matatandang aswang at nagawa pang ipamahagi sa bawat pamilya sa kaduluduluhan ng baryo ng San Carlos. Hindi nagtagal ay ipinagtapat ni Carlito sa kasintahan kung ano ang nakatagong lihim ng kanilang pamilya. Imbis na magulat at matakot ay naging kalmado pa ito at nagwikang tanggap siya nito kahit isa pa siyang aswang. Alam na umano ni Elena ang lahat. Nasabi na ito ng kanyang kapatid. Tinupad noon ni Carlito ang pangako kay Tatay Elmo. Magkasama sila ni Elenang humarap sa altar, nanumpang magsasamang habang buhay sa hirap man at ginhawa. Magarbo ang naganap nilang kasal. Bumaha ng handa at maraming dumalo na nanggaling pa sa mga liblib na bahagi ng Samar mula sa angkan ni Mang Dado at ibang kaanak ni Mang Tibor at Aling Rosita. Pati ang mga sugarol na aswang ay imbitado sa kasal. Makalipas ng ilang buwan na matapos ang pag-iisang dibdib ay naging maligaya si Elena sa piling ni Carlito. Ang kanilang pagmamahalan ay agad namang nagbunga hanggang sa magkaroon sila ng supling na lalong nagbigkis sa kanilang pagsasama. Lumipas pa ang isang taon ay nakilala ni Tatay Elmo ang isang magandang dilag na may purong dugong aswang. Ang dalagang ito ay ang pamangkin ni Mang Dado na siyang aking ina. Sa madaling salita ay nananalaytay din sa aking ugat ang pagiging aswang, kalahating tao at kalahating halimaw. Ngunit di minsan hindi ko naranasang tumikim ng sariwang laman ng tao. Nabuhay ako bilang isang ordinaryong tao na may takot sa Diyos. Palakaibigan din akong lalaki at nagagawang magsimba. Ang buhay ko ay nakaayon sa takbo ng panahon. At yun na nga, dito na lamang po natatapos ang aking kwento, Mr. Narrator, tungkol sa talambuhay ni Carlito na isang sugarol. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subaybay,